isang katuwiran ko. Hanggat nabubuhay ako, maghahanap buhay ako. Bending dito, stretching doon. Akalain mong may pinaghandang laban sa loob ng ring o kaya naman may sasalihang full marathon. Pero ang totoo, araw-araw itong ginagawa ni Tatay Felix para palakasin ang katawan. At hindi sports ang dahilan, kundi kabuhayan. Yun ang pinaka-exercise ko, yun ang tinututukan ko ngayon, magtinda. Mag-uumpisa ako dito ng alas 6, alis na ako dito, lalabas na. Tapos babalik na naman ako, mga alas 11, nandito na ako sa bahay niyan. Minsan kumikita ko ng 700, 500. Sa tikas at bangis ng moves na binansagang Ironman ng Taguig, sino mag-aakala na 62 years old na siya? Heto pa ang hindi ka panipaniwala, na stroke na raw si Tatay Felix. Not once, not twice, but thrice. Ang pinakaunang atake nangyari higit isang dekada ng nakakaraan. 52 po ako unang may stroke. Pagkagising ko ng alas 3, magtitinda na sana ako ng alas 3 ng madaling araw. Kasi hinanda ko na yung mga gamit ko. Pag angat ko ng kamay ko, hindi ko na may baba. Yun na pala yun ang unang atake ko. Kaya ang nangyari, hindi na ako tumuloy magtinda. Nung panahong yon, mangingisda at gwardiya si Tatay Felix. Pero dahil sa kanyang stroke, napilitan siyang tumigil sa trabaho. Ang oras niya, halos maubos na lang sa kanunood ng TV at kakalaro sa cellphone habang nasa bahay. Pero hindi pala porket petiks, safe na. Dahil inatake na naman siya. Nanonood ako ng TV dito sa loob. Tawa ko ng tawa kasi katawanan yung palabas. Doon ako nanginig sa upuan. Katabi ko ang anak ko. Ngayon, matutumba na sana ako. Nasalo ako ng anak ko. Pagkasalo sa akin, hindi ko alam na stroke na pala yun. Milagro para kay Tatay Felix na nasurvive niya ang ikalawang stroke. Dito na niya napagdesisyonan. Baka dapat maghanap buhay pa rin siya. Yun nga lang, habang nasa gitna siya ng trabaho, nang biglang tamaan na naman sa ikatlong pagkakataon. Nainip nga ako, nagtinda ako ng balot dyan sa labas. Tuloy-tuloy, kumakain yung mga pumibili ng chicharon, balot, Pinoy. Yun, hanap buhay ko. Kasi ayaw ko nang walang kita eh. Ngunit isa na namang milagro ang naganap sapagkat nakaraos siyang muli sa panganib. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon na si Tatay Felix, lulubusin na niya ang pang-apat na buhay na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Ayun na tayo magagawa. Kung anong bigyan ng Panginoon, di tanggapin natin. Subalit, aminado si Tatay Felix, kahit gaano siya magpalakas at mag-alaga ngayon ng kanyang sarili, malaki nang inihina ng kanyang pangangatawan. Hindi na niya maigalaw ang kaliwang bahagi ng katawan. Ikaw ba naman ang tamaan ng stroke ng 3 beses? Pero kung may natutunan man daw si Tatay Felix sa kanyang mga pinagdaanan, yun ay huwag susuko. Kaya naman, bit-bit ang kanyang megaphone. Bagamat recorded na ang boses na lumalabas dito, araw-araw sumasabak si Tatay Felix sa kanyang latest racket. Yan ay ang pagtitinda ng gulay. Tay, may bawang ka ba dyan? Magkano yan? O sir, pabili. Ito, 20. Sa araw na ito, sinamahan ng aming team si Tatay Felix sa pagtitinda. Hindi na kayo, 20-20 lang. Gulay ang kanyang inilalako. Nung araw na yon, meron din siyang daing at tuyo. Natanggap ako ng PWD pension. Bigyan ako ng 1,000. Inisip ko, ano kaya maganda dito? Ipuno ko kaya ito, magtinda kaya ako ng sibuyas bawang. Ay, medyo kumita. Sabi ko, maganda ito ah. Tuloy-tuloy na. Sinamahan ko na ng tuyo, daing, pistawil. Katuwang ni Tatay Felix ang misis sa araw-araw na paglalako. Una silang nagkakilala sa Leyte. Noon pa man, napaka-loyal na raw nito at mahusay na may bahay. Kung titinda siya po naman dito, naglilinis, kung anong mga naglalaba, nagsasaing, nagluluto. Sobrang swerte nga raw ni Tatay Felix
na hindi siya nito iniwan sa kabila ng kanyang kondisyon. Malaki ang pagpasalamat ko sa kanya na kahit ako ganito, nandyan siya tumutulong sa akin. Nagsasama kami. Kahit nahirap sa buhay. Meron silang 6 na anak. Pawang may edad na at may kanya-kanya ng hanap buhay. Nagpapadala pa rin sila ng suporta. Pero ayaw ni Tatay Felix na asahan ng kanyang mga anak. Gusto ko laging kumikita. Siya lang kasi ang katuwiran ko. Hanggat nabubuhay ako, maghahanap buhay ako. Ayaw ko rin umasa sa mga anak ko. Aminado si Tatay Felix, napabayaan din niya ang kanyang kalusugan noon. Malakas kumain, malakas uminom. Talaga pinagsisisahan ko yun. Kasi hindi ko naman alam ang mangyari ito. Kung alam ko lang nangyari ito, dapat hindi ko ginawa yun. Kasi ayoko naman ng ganitong buhay ko. Ang pinakamasakit, ang mga kaibigan na inakala niyang magiging sandigan niya habang buhay, hindi na nagparamdam ngayon. Wala na akong kaibigan, hindi kagaya noon ng lasing pa ko, grabe ang kaibigan ko. Dinadayo pa ko dito para mag-inom lang. Minsan naman ako lumadayo sa kanila. Ngayon, wala na. Sadya nga sigurong kapag nagkakagipitan, tunay at tanging pamilya lamang ang makakapitan ng sinuman. Kaya naman, kahit sa totoo lang, mahirap na sa kanyang edad at kondisyon ng kalusugan, pinupursige pa rin ni Tatay Felix na lumaban sa araw-araw para masuklian din niya ang kabutihan ng Diyos at ng kanyang pamilya. Pinagsasadyos ko na lang yan. Bahala na siya kung kagustuhan na niyang kunan niya ako. Okay lang. Nagpapasalamat pa rin ako dahil sa mabot ako sa ganitong edad. Ganitong buhay ko. Okay lang. Saya pa rin ako. Sa pagkakataong ito, kami naman sa kapatid mo ang magreregalo sa kanya. Ang condition po kasi ni Sir sa ngayon, more on parang nasa chronic phase na po kasi siya nung stroke. So, bali pag ganun po, ang mga binabantayan na lang po namin, lalo na sa medicine po, is maiwasan yung pag-ulit ng stroke po ni Sir, i-manage yung mga possible na risk factors po para maulit siya, and more on ma-regain niya yung pinaka-previous function niya prior to stroke po kasi. Kailangan lang talaga na magtuloy-tuloy sila ng rehab and maintenance medications po to prevent recurrence. Kailangan regular BP monitoring, compliance po sa mga maintenance na gamot, and regular check-up sa physicians po nila. Tatay, dahil suki ka naman namin dito, palagi ka nang nandito sa Lucky Farmers, bigay ng bus namin to. Tsaka isang apple, tsaka yung talong, tsaka yung Kamuti. kamote. Huwag ka nang iiyak. Laki talaga magpapasalamat ko sa dami nito. Sa tagal na rin pagka-expert ko, masaya ko ba't ganito lang ako. Marami pong salamat, Sindorto po. May nagkaloob mo sa amin. Sana'y marami po kayong matutulungan pang iba. Maraming salamat po, Senator Rapitor po, sa biyayang pinagkaloob nyo sa amin. Diyos na pong bahala sa inyo.